balita mula sa mga paaralan. Aming inihahatid upang inyong malaman. Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ako po si Denise Sarmiento. At ako naman si Neil John Rago at ito ang Campus Beat. At sa ulo ng ating mga balita, panunumpa ng mga bagong student leaders isinagawa. Leadership Training Camp 2014 naging matagumpay. At Human Rights Forum Series sinimulan. Sa detalye ng ating mga balita, isinagawa sa Dalubasaan ang oath-taking ceremony ng mga bagong halal na student leaders ng College Department. Ang report hatid sa atin ni Christiana Canlas. That I will maintain faith for which the Divine Word College of Calapan is constituted. Pagkatapos ng matagumpay na General Student Selection, isinagawa sa Dalubasaan ang oath-taking ceremony ng mga bagong halal na student leaders para sa Student Council, Department Officers, and Organizational Leaders, ikatatlo ng hapon noong ika-14 ng Hulyo sa College Gymnasium. Bago ang pagdiriwang ng banal na misa, isa-isang tinawag ni Mr. Wendell S. Gaspan III, Student Affairs Director, ang lahat ng student leaders upang makilala ng mga mag-aaral ng College Department. Kabilang sa makinilala ang mga curricular at co-curricular groups with institutional, national, and international affiliation. Pagkatapos ng pagpapakilala, isinagawa ang panunumpa na pinangunahan ni Father Anthony Ibarra B. Fabella, SVD, Pangulo ng Divine Word College of Calapan. Sa banal na misa, binigyan diin ni Father Fabella sa kanyang homilya ang responsibilidad ng isang leader bilang naglilingkod sa kanyang mga kapwa mag-aaral. Sabi kong hindi lamang pinili, kundi tumanggap dahil inaasahan ko na lahat ng mga napiling mga officers ay taus-pusong tinatanggap ang tungkuling mamuno. At pag sinabi mong mamuno, ito ay nangangahulugan ng paglilingkod. So sana, sa tinagal-tagal na natin dito sa Divine, yung pamumuno ay malinaw para sa atin na ang pamumuno ay hindi para sumikat, hindi para purihin, hindi para iupo sa pedestal. Sana sa tinagal-tagal natin dito sa Divine ay malinaw na para sa ating mga taga-Divine na mga Kristiyano at mga Katoliko ay malinaw ang ibig sabihin ng pamumuno. At ano iyon? Paglilingkod. Ang mensahe ng Pangulo sa lahat ng mga student leaders ay tinugon naman ni Ginoong Mark Julius Reyes, leader ng Liberal Arts Department na siyang bagong halal na Student Council President. Ayon sa kanya, ang kanyang liderato ay paglilingkod sa mga kapwa niya estudyante na siyang dahilan kung bakit sila inahalal sa pwesto. Ipapaalala ko lang din pong muli na ang atensyon ng layunin namin dito ay para magserbisyo para sa inyo. Hindi para lamang sa pangalan at posisyon na nais naming matamo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nandito. Kayo rin po ang magiging dahilan kung bakit kami magtatrabaho. Tawag po ito ng tungkulin na dapat naming tugunan. Tugunan sa tamang kaparaanan, tugunan sa maayos at may kaayusan. Pinasbasa naman ni Father President ang lahat ng student leader bago magtapos ang banal na misang inaalay para sa kanila. Sa huli, inaasahan ng Dalubasaan na ang mga student leaders ay tutulong sa mga opisyalis ng kolehiyo para sa mas maayos at makalidad na pananatili nila sa Divine Word College of Calapan. Mula sa Divine Word College of Calapan, ako si Christiana Canlas, nagbabalita para sa Campus Beat. Samantala, matapos ang panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng Student Council, Department at Organizations, sumailalo naman sila sa 3 araw na leadership camp. Narito ang report. Sa layuning mas mapalalim pa ang konsepto ng mga bagong halal na student leader sa kahalagahan ng paglilingkod, matagumpay na ginanap ang DWCC Leadership Training Camp 2014 na may temang Servant Leadership DWCC Core Values.
noong ika-18 hanggang ika-20 ng Hulyo sa Benedictine Nuns Monastery, Barangay Salong, Lungsod ng Calapan. Naging tagapagsalita at punong tagapagpadaloy ng nasabing leadership camp si Father Arlo Bernardo Yap, SVD. Nakaangkla sa DWCC core values na integrity, social responsibility, excellence at evangelization ang mga paksang tinalakay ni Father Yap. Naging bahagi din ng naturang camp ang iba't ibang aktibidad na sumukat sa kakayahan ng mga student leaders na maglingkod kasama ang kanilang mga kapwa mag-aaral at magtiwala sa sarili bilang isang leader. Ang 3 araw na leadership camp ay tinapos sa pamamagitan ng isang banal na misa na pinangunahan ni Father Anthony Ibarra B. Fabella, SVD, Pangulo ng DWCC. Taon-taon, ang leadership camp ay isang programa ng Student Affairs Office kasama ang Student Council, Student Electoral Board, Department and Organization Officers para linanin ang kaalaman ng mga student leaders sa mga gawaing may kinalaman sa kanilang paglilingkod sa dalubhasaan. Ako si Antonio Totalatan, nagbabalita para sa Campus Beat. Sa ibang balita, matagumpay na isagawa ng Association of Junior Political Thinkers ang unang Human Rights Forum series tungkol sa karapatang mabuhay ng isang tao. Ang report hatid sa atin ni Cyrene Espiritu. Matagumpay na naisagawa ng Liberal Arts Department sa pangunguna ng Association of Junior Political Thinkers ang Human Rights Forum Series 1 na may temang Right to Life, the issue of organ harvesting in China. Noong Hulyo ay ika-11 sa audio-visual room. Naging tagapagsalita sa nasabing forum series si Mr. Michael Wolf. Isang Amerikanong ang advokasya ay ipalaganap ang impormasyong hingil sa nagaganap na di umano'y malawakang organ harvesting sa China. Ganun din ang pagtunigsa sa mga miyembro ng Falun Gong, isang uri ng paniniwala na nakaugat sa traditional Chinese culture and tradition. Sa nasabing forum, binigyang linaw ni Mr. Wolf ang mga isyong pumapaloob sa karapatang mabuhay, lalo na't ang mga biktima ng malawakang organ harvesting ay ang mga bilanggo sa iba't ibang kulungan sa bansang China. Sa pagtatapos ng forum series, ilang katanungan ang sinagot ng tagapagsalita, lalo na ang mga bagay na may kinalaman sa pagpapanatili ng international peace at pagrespeto sa mga karapatang pantao. Ayon naman kay Ginoong Don Cian Encarnacion, magpapatuloy ang mga ganitong uri ng forum series para sa mga political science students upang lalo silang maging sangkot sa mga isyong pampolitika at panlipunan. Ang unang forum series ay inorganisa ng Human Rights Class ng Dalubhasaan sa paggabay ni Dr. Don Calda na siyang professor ng nasabing aralin. Ako po si Cyrene Espiritu, nagbabalita para sa Campus Beat. At iyan ang mga balitang nakalap ng ating mga student correspondent sa linggong ito. Mga balitang mula sa mga paaralan na dapat nating malaman. Ako po si Neil John Rago at ito ang Campus Beat. Ako naman si Denise Sarmiento. Huwag kayong maglilipat dahil magbabalik po ang No Holds Barred.